ako, ikaw lang ba napapagod? Tama na po si sinungaling mo! Kasalanan ko bang nag-drop ako sa isa kong klase? Tatanga-tanga naman kasi yun eh. Yan, tinamad tuloy akong pumasok. Hindi rason yun. Hindi rason yun para sirain mo to. At para lustayin mo, pinaghirapan ko! Ate, kailangan ko na nga pala mamaya yung tuition fee ko. Naku, wala pa akong sweldo eh. Pwede bang promissory muna? Ate, hindi pwede. Alam mo naman na graduating ako ngayon. Sige. Bigay ko muna sa'yo yung pambayad ng ilaw at tubig natin. Gawa ko muna ng paraan bago mag-duty. Chris, tara, malilita tayo sa school. Good morning po, Ate Riza. Good morning, Melby. Siya, alis na ako. Nalilito na rin ako eh. Sige po, ingat po kayo. Ang aga mo naman, Melby. Siguro hindi pa bukas yung sugalan na pinagsusugalan natin. Haba, syempre, para makatotohanan na pumapasok ako kunwari sa school. O ano, nakain ka ba ng pera sa ate mo? Oo naman. Ako pa. Lakas mo talaga. Kaso, kailangan natin manalo mamaya ha. Kasi, malalagot ako kay ate pag di tayo nanalo. Sus, hindi mo naman kailangan na pang tuition eh. Halos isang sem ka namang hindi pumapasok sa school. Kasalanan ko bang nag-drop ako sa isa kong klase? Tatanga-tanga naman kasi yun eh. Yan, tinamad tuloy akong pumasok. Yung prof talaga yung nasisi. Ikaw tong laging late at saka laging tulog sa klase. Palagi ka kasi nagyayaya sa bar. O kasalanan ko ba kung di ka pala marunong mag-manage ng time mo? Alam mo, huwag na natin yung pagtalunan. Tara na nga. Tara na, ewan ko dyan eh. Ang init? Kaya nga. Grabe. Ay, naku. Uy, Hoy, Riza. Maaga kaya ta ngayon? May online job pa po ako kailangan pasukan, Kuya Danny. Alam mo, napakasipag talaga nito si Riza. Samantalang yung kapatid niya na pinapaaral niya, andun sa sugalan. Sigurado po kayo, Kuya Chad? Parang napaka-imposible naman po nun. Graduating po si Chris. Ano yung magagawa? Tama ang sinasabi ni Chad. Nakita namin ang kapatid mo. Kasama yung kabarkada niyang maraming kolorete sa mukha. Oo, andun sa bingguan sa bayan. Nagsusugal, naka-uniform pa nga eh. Talaga po. Kakusapin ko po yung kapatid ko. Maraming salamat po sa inyo. Kawawa din naman tong si Riza, no? Doble kayo, talagang pagod na pagod. Tapos, ganun lang ang kapatid na ginagawa ng kapatid niya. Magandang hapon po, sir. Ay, good afternoon po, ma'am. Ano po kailangan nila? Nandito po ako. Dito po ba yung nakatira si Chris de las Alas? Po, sir. Ako po ang kapatid niya at guardian niya. Pasok po kayo. Hindi na. Dito na lang tayo mag-usap. So, kapatid ka. Nandito ako para sa home visitations ng mga estudyante kung hindi nakapasok kasi. Hindi po napasok si Chris? Mag-iisang sem na siyang wala. Ano po mangyayari yun? Araw-araw po yung binibigyan ng baon. Kanina nga po humingi sa akin ng pambayad niya ng tuition fee. May nakarating kasi balita sa akin na nasa sugalan daw si Chris. Imbis na pumasok, nasa sugalan. Baka ako hindi niyo po alam kaya nandito na rin ako. Hindi po ba dapat graduating na po siya? Ay, yun yung malungkot. Mukhang hindi na po siya makakasama sa graduation. At saka it seems that hindi po kayo aware sa mga other activities ng kapatid niyo. Mukhang kailangan niyo po siyang kausapin ng masinsinan. Hindi po talaga, sir. Maigi na rin po't nasabi niyo po sa akin. Huwag po kayo mag-alala at kakausapin ko po ang kapatid ko. Sige na, ituloy na po ako. Maraming salamat po. Sige po. Saan kaya yung batang yun?
O ate, nandito ka na pala. Akala ko nasa work ka. Grabe, pagod na pagod ako ngayon ate. Ang dami kasing ginawa sa school eh. Pagod? Talaga ba, Chris? Pagod na pagod ka? Nakakapagod bang magsugal? Ate, ano bang sugal? Alam mo naman na pumasok ako sa school, di ba? Naman ang pagsisinungaling, Chris! Ate, hindi ako nagsisinungaling. Tsaka tigilan mo nga ako dyan sa kaartihan mo. Kita mo naman, pumasok ako sa school. Pagod na nga ako. Ikaw lang ba napapagod? Tama na pagsisinungaling mo! Huling-huli na kita, Chris! Marami na nakakakita sa'yo. Pumunta din kanina dito yung professor mo para sabihin sa akin pinag-aagawa mo. Sige nga. Paano mo mapapaliwanag sa akin to? Ate, sorry po. Nadala lang naman po ako kay Malvin. Sorry po, ate. Akala ko po kasi mananalo po kami ng malaki sa sugal. Ate, gusto ko lang naman po tumulong dito sa bahay sa mga bayarin natin. Sorry po, ate. Hindi rason yun. Hindi rason yun para sirain mo tiwak ko. At para lustayin mo, pinaghirapan ko. Hindi ako nagpapangat. Dobleng hirap, dobleng pagod para lang sa sugal mo. Ate, sorry po talaga. Hindi. Hindi mo naintindihan hanggat hindi ikaw nakakaranas ng paghihirap. Alam mo ba na ginagawa kong araw ang gabi para naman magtapos ka? Para meron akong makasama, makatulong para magpapadala kay inay sa probinsya. Mas ano? Anong gagawin mo? Gagawin mo to sa akin? Ha? Ate, sorry po talaga. Magbabago na po ako, ate. Mag-aaral po ako ulit. Mag-aaral po ako ulit. Hindi ka na magbabago, Chris, agad hindi mo nararanasan ng hirap. Simula ngayon, lahat ng pangangailangan mo, paghihirapan. Maghanap ka ng trabaho tutustos sa sayo sa pangangailangan mo. Pagod na ako, Chris. Pagod na ako. Sawa-sawa na ako na maghihirap sa wala. Ate, sorry po talaga. Magsumikap ka, Chris. Magsumikap ka. Para maranasan mo ang hirap ng kitain ng pera. Ang kanya-kanya muna tayo ngayon. Total, ang mga oras na lulustay mo, pera kung pinaghirapan sa sugal mo. Minsan, hindi sumagi sa isipan mo ang lahat ng sakripisyo at paghihirap ko sa pagtatrabaho. Ate, huwag naman ganito.